So we're here in the far right end of White Beach. So White Beach, there are rocks on both opposite ends. So we're here at the right side. As you can see, there is a very big rock, or I don't know if it's called a boulder or anything. But we're here. Actually, this is a very nice spot if you want calm, peace of mind. You know, if you want to think things out. Grabe, ang napakalaki na itong stress reliever. Sitting by the beach, looking at the waves, and kami ni Love, we are waiting for our turn because we would like to recreate a picture that was done about 10 or 12 years ago on the same spot. So we're gonna do that right now. We're just waiting for our turn because somebody else is occupying the rock. Ayun. Pero if you are in Puerto Galera, if you visit White Beach, just make sure to visit this part of the beach. And one other thing is, on this part, no swimming, please. There's no lifeguard available. The undertow, the undercurrent is really strong. The waves are really strong, and it's no longer the sandy part of the beach. This is the rocky part of the beach. So if you're gonna go here, always take precaution. Hello guys. So ayun Yes, na nga. hello. Magla-lunch muna kami. Yes, Kasi, so it is 2 o'clock Yes. in the afternoon, day 2 of our Puerto Galera trip. Yan, we're gonna go outside again for a cheap lunch. Yes. And mamayang 3 p.m. kasi, Yan. susunduin kami no Yes. service natin. And we're gonna go on a day tour. So may different packages sila. So what we just chose is like the basic package. They're gonna tour us around Tamaraw Falls. You know, places to visit here in Puerto Galera aside from White Beach. So, we're here inside Tuk Tuk. So, ang ginawa namin ngayon is we took the land tour. So, ang land tour nila dito, it comes in different packages. We just took the basic package. So, we're gonna visit some sites that are worth visiting here in Puerto Galera. And one of them is Tamaraw Falls. So, we're now embarking in our 25 to 30 minute tuk-tuk ride to Tamaraw Falls. And ayun, pagdating namin doon, of course, pasyal namin kayo. Pasyal namin kayo. Pakita namin kung ano itsura niya. Sama din kayo sa amin ha. So guys, ito yung first stop ng aming land tour, which is Tamaraw Falls. Yes. Yan, nakikita nyo naman, sa likod niya, sa likod namin is yung tinatawag nilang Tamaraw Falls. Napakagandang falls.
Ayan. Yun nga lang, medyo nakakapagod yung biyahe. It's 35 to 40 minutes ride sa tuktok, di ba? Oo. Medyo nakakapagod siya, pero pag nakita nyo naman to, it's really worth the travel. Kaya 25 napakaganda niya. minutes, I think, to 30 minutes. Mga ganun lang. Correction. So Sabi pagdating nyo maging dito, sasalubungin kayo ng mga nag-aalaga ng falls. Actually, meron palang part dito lang doon sa other side na pwede ka naman mag-swimming. Kunan natin ng footage yun later. Oo. Pero dito, sa mismong falls, no swimming allowed. Kasi of course, we have to understand conservationist people are also protecting this place, di ba? The more it gets commercialized or industrialized, mas mahirap alagaan yung mga natural resources natin. Yan, pero napakaganda rin ito. Ang ganda oh, look. Talagang proven nga, there is more to Puerto Galera than just White Beach. Ayun. Ayun. Hanap tayo ng mga pwedeng ano lang ako my curiosity is getting the best of me. Kaya sino ba ang pwede nating hanapin? Si ate. Ayun, Ayun, si ate. ayun natin si ate. Te, Ate! may tatanong ako sa'yo. Bakit Tamaraw Falls ang tawag sa kanya? Kasi po maraming tama raw dito sa... Dahil po maraming tama raw dito sa Puerto Galera. Hindi ba dahil mukha siyang Tamaraw, dahil may sungay at... Yun din po, yes. Yun? Ayun, tingnan nyo. Parang siyang may sungay. Di ba? Oh. Parang pa-V ang formation niya eh. Yes. Shape siya ng ulo ng Tamaraw eh. Ganun. Oo. Ayan. Well, anyway, pero talaga siya, tinawag siyang Tamaraw Falls. Dahil nga sa tribute sa mga Tamaraw na native sa Mindoro. Yes. Ayun. Thank you, ate. Thank you, ate. Like waves on the shore. Every touch leaves me craving. Sa tapat ng falls, mayroong part na pwede mag-swimming. Fresh water siya. Sa falls nanggagaling yung tubig and 50 pesos lang ang entrance fee. So guys, tapos na kami sa Tamaraw Falls na napakaganda naman talaga. So second stop ng aming land tour is Viewing deck. yung Viewing Deck Restaurant, which kaya siya tinawag na Viewing Deck is you'll get a bird's eye view of the layout ng Puerto Galera. Tapos So, makikita mo yung Batangas dito. yun, Sa oo. area na to. And Isla Verde. Yan, Isla Verde, ayan, nasa likod ko ngayon. Tapos, pag gumalaw ka ng onte, teka, galaw lang ako kasi may karatula. Yes. Ayan, pag gumalaw ka ng onte, yan, makikita yung silhouette sa likod ko is already Batangas. Ayan. Diba? Alam mo, Love, ito yung, di ba ito yung Isla Verde? Sabi nila, meron daw diyang statwa. Na actually, hindi, rock formation pala, na parang mag-boyfriend and girlfriend. Tapos magkayakap sila. Kaya nga gusto ko pumunta din na, curious ako kung ano. Kasi talagang ang galing daw eh, rock formation, tapos parang mag-jowa na magkayakap. Love, speaking of formation, alam mo kung anong nakaka-amaze? Ano? Hindi ko alam kung nakikita nila sa likod natin pero we'll try to reverse the camera later tapos put it in zoom. Yung statue ni Mama Mary sa Batangas. Ayun, yung Monte Maria Yes, yung Monte Maria from Puerto Galera, nakikita siya. We'll try to oo. go there next time, no, Love, sa mga next vlogs na. Abangan Yes. nyo, pupunta kami the next time. Our third stop, which is Virgin Island. And on the right side, yes. If you're facing the beach itself, on your left side is Playa Beach. Playang Muntik Beach. Yes, Playa Muntik Beach and Virgin Island is on the left. Well, the reason why they're calling it Virgin Island is because of the grotto, which Virgin is, Mary. yes, the Virgin Mary's grotto na nakikita nyo naman sa likod ko. And we're not gonna go to the beach itself kasi same thing, ang lakas pa rin yung alon. Oh, there is an entrance fee, it's around 30 to 50 lang naman. So, if you are looking for a beach that's not White Beach, you want to go somewhere else, you might want to consider going to Playa Munti, di ba? Ayan. Hands collide.
Yes, so we're here in our fourth stop sa aming land tour here in Puerto Galera. And what we're visiting right now is Puerto Galera Mangrove Conservation. So, gusto ko nga itanong Nay, ano bang storya nitong mangrove? Dati po, mga trabaho po namin sa pagmimina. Ngayon po, noong 2016 o 2006, pinatigil po yung pagmimina sa amin. So, ano to, Nay, ginto? Opo. Hindi po Oh. kami nandito sa bundok. Pinatigil po ng gobyerno. Kasi nga baka po nakakasira po ng kalikasan, ay kami din ang po ang mapipinsala. Opo. So naisip po na, yung po kahalagahan ng bakawan ay ngayon lang po namin nalaman na talaga napakahalaga pala nito. Kasi kahit po anong bagyo ang dumating sa amin dito, kahit na malakas, hindi kami na aapektuhan. Yung pala ang kahalagahan niya. Ngayon lang po namin, kasi dati yan, ginagawa lang namin yung Christmas tree. So, yung puno ng bakawan, siya yung parang Yan po yung kumakapit ng mga lupa, siya yung kumakapit na parang dikit-dikit yung lupa o siya yung sumasalag sa bagyo? Sumasalag po sa malakas na Na alon, amihan, dagat. Tapos yun din po yung mga isda po, yun din po ang kanon. Kaya Kaya yun. yan po pinangangalagaan po namin dahil po yan ay magaganda rin po ang mga corals diyan. Opo. Kaya po pinangangalagaan namin. May ano po kami diyan, may mga buya po kami kung hanggang saan lang pwedeng mangisda ang mga kanon. Ayun. Para po mapalaki ang mga isda. Salamat po, Nay. So, ayan. Ito din po. Silipin natin ang mangrove conservation dito sa Puerto Galera. Okay. And ayun nga, sabi nga ni Nanay, number one, alagaan natin si Mother Nature. Yes. Kasi pag si Mother Nature ang nagalit, di ba, love? Yeah. Wala tayong kalaban-laban. Gawin pa talaga ako, pero may makeup. Thank you. Okay, thank you po, Nay. Bali dito nga pala, 50 pesos, no? Ang bayad. 50 pesos per head ang entrance fee, pero worth it yan. Dito tayo sa Mangrove Conservation. So, na ang maganda dito is another hanging bridge. Hindi talaga kami sa bridge. Hindi na kami natigilan sa mga hanging bridge. Pero, maganda naman to. It's made of bamboo. And nakikita natin yung sinasabi nga ni Nanay kanina. Napapaligiran tayo ng puno ng, ano yun to, love? Bakawan. Awan. Yes, puno ng bakawan. Na sumasalba sa mga taga Puerto Galera pagdating ng bagyo. Kasi siya yung sumisip-sip ng bagyo eh. Yes. Floods. Ito siya. So, lakarin natin itong mangrove. Isang paikot lang naman to. Kumbaga yung 50 pesos na babayaran nyo dito, malaking tulong para sa conservation. Itong advocacy nila. Yan, semento na to. Mahal. Kasi magpamasal. Yes. Yan. So after a tour of the yung kumbaga paikot na bamboo bridge, eventually it will bring you to a concrete walkway. Ayan na sila. Siguro patapos na yung yung Mangrove ikot sa plantation. mangrove. Well, na-appreciate ko tong area na to, especially if you look at it parang talagang raw and wild nature. Alam mo yon yung at any given time makakakita ka ng wild animals. 'Di ba? Marami, ano yung nakatira dito na beavers, di ba? Sa US, beavers. Sa Florida especially, alam ko, puro beavers. Ano? Pero dito yata sa Pilipinas, Justin Bieber lang. Mag-anak. Sige, pagpakita ka ng kakornihan mo sa vlog. Love, alam mo yung sinabi sa atin kanina, which is, I find really spectacular, na ito pala mga bakawan, ito mga mangroves, may gender pala yan. Oh Talaga? my God. Like female and male, ganon? Oo, pag maraming sanga tulad na yung ganyan, male daw yan.
Ay, ganun. Oo. So, pag ano lang, isang single branch lang, female. Pag onti lang daw yung sanga-sanga, female yun. Ah, ganun. So, let for example, itong puno na to, female to, ganun. Oo. Okay. Parang ano, no? Opposite sila sa tao, love, di ba? Oo. Kasi tingnan mo, yung maliit na problema, sinasanga-sanga, female. Maraming issue kasi eh. So, ito, Samantalang, dahil yung marami pag yung isang problema, tinatapos ka agad, male. ay, ganun. Okay. Sige. Joke lang, joke lang, joke lang. Hello, guys. Hello, so it's now time is it? 5:30 in the afternoon, and we are now in our, I believe, fifth and last Last stop destination. in our land tour here Here in Puerto Galera. Ayun. So before we start, actually before we introduce this place, actually one revelation is ano, when you try to visit a particular province, always look at the other places that you can go to. Tingnan mo yung mga pinuntahan natin, 'di ba? Kumbaga, ano siya eh, not only will you help the tourism in that particular Oo. location, you add more knowledge into your arsenal, plus yung mga entrance fee na binabayaran mo will go a very, very long way, especially in helping the cause. Like yung mangroves na pinuntahan natin. Diba? Oo, yun. So, yeah, say for example, di ba, we're going to Puerto Galera, let's not just go to the beach. Yun. Well, anyway, this is Molye Heritage Park. Ayun. So, it is, yeah, it's like an amusement, not an amusement park, pero it's a park where you can go boating. Tapos, ang parang, ano nila, ang spectacle nila is this galleon behind me. Actually, dalawa yung ganyan. Oo. Puntahan natin pareho kung Oo. pwede, no? Silipin natin yan later. Thing about this place, it gives you Sydney vibes, di ba? It gives you Sydney vibes. Kumbaga, pag tinitingnan mo dyan, ang hahanapin mo is yung Sydney Opera House. Eh. Di ba? Hindi ko lang alam kung itong mga, alam ko yung mga boats, alam ko you can rent it out for ano for tours. Pero itong mga other vessels, siguro for public transport, no? No, it's government vessel. Eh. Lalo na yung isa. Oo. Or yung iba for leisure talaga. Kanina, akala ko, totoo siyang galleon, hindi pala. Ano siya, para siyang building. Pero ito, pwede nating pasukin or pwede nating akyatin. Tara.
Feeling ko, nasa bangka ako ni Captain Hook. Tapos meron pa dito sa loob na model talaga ng galyon. So nandito nga tayo sa loob ng isa sa mga galleons na naka-display dito sa Molye Bay. Actually, hindi siya talaga tunay na galleon. It's just a mock-up. It's a concrete structure. Pero ang ganda ng pagkakagawa niya. Even the sails, it moves. So it's like a real-life reconstruction of Captain Hook's ship. Tara, akit tayo. May pwede pa masilip dito. I'm the king of the world. So, paalis na kami dito sa Molye Bay and Molye Cultural Heritage Park, which is our fifth and last stop sa aming land tour. Yep, so we're going back to our hotel in White Beach, magpapamassage. And then, we're gonna check out again part 2 of the nightlife in White Beach. So, yeah, we're gonna see you later. See you, okay? Yes, bye-bye. Bye. Dito nga pala sa store na to, kami bumili ni Love ng hat at sando niya. Kung nakaharap ka sa beach, sa far right side ng store niya. Siya na rin na nag-personalized handwrite ng wallet na pasalubong ko sa teammates ko. Daniel Simon yung store niya. Ayan. At syempre, ito ang hindi ko pwedeng ma-miss every time na pumupunta ako sa beach. Ang beach massage. Ayan. Mahilig kasi ako magpamasahe. Ang galing at ang sarap magmasahe ni ate. Na-injured kasi ako. Natamaan ng bato yung paa ko kasi ang lakas ng alon sa dagat kahapon. Ayan no, sarap niya mag-massage. Love, are you okay? Morning. So it's 7 o'clock in the or 7:30 in the morning, and this is our third and last day here in Puerto Galera. Yes. Ayun. So for the first time in our trip, kumalma ang dagat, and then it's Fairness. yes. Marami ng tao sa Dalampasigan, no? So it's gonna give us an opportunity to at least swim Tayo mag-swim. before we eat our breakfast, and then of course after checking out, we're gonna pack our stuff and we're gonna go home. Yes. Ayun. Thank you guys kasi sinamahan nyo kami sa adventure namin. Yes.
Ayun. See you later. Later na lang pag-uwi. Bye-bye. Bye. You're Eto, so, sa kami mag-swimming on our third day. It's breakfast time, and after namin mag-breakfast, we're gonna go to the thrift, to the stores or to the shops here for last-minute pasalubong shopping for GPs and for some of our yeah, for whoever, for some of our friends that we would like to give pasalubong to. Ayun, in a few hours, we will be on our way back to Manila. We just need to pack up our stuff and finalize things in the hotel. But for the meantime, we decided to eat silog. So, Favorite niya? yes, whatever restaurant that will serve tap silog, to silog, hot silog, yun nakakainan namin. Okay, so we're gonna see you later. At ang ganda-ganda ng araw ngayon. And in a few hours, we will be back in Manila. See you guys. See you guys. Guys, good Hello. morning. It's past 10 and Yes. we're ready. Pabalik na kami ng Manila. Yes. So, yeah, we got our things packed. We're gonna ride the tuk-tuk back to the port. And it's gonna be another more than 4 hours trip. Sea and land back to Makati. so love, ano masasabi mo dito sa Puerto Galera? Well, it has been a really productive, nice 3 days and 2 nights. Matagal ko na kasi sinasabi sa kanya na mamasyal kami dito kasi ito nga pang 10th ano ko na yata ipunta rito. Hindi talaga ako nagsasawa. Ang sarap balik-balikan. Okay. Diba? Yung mga tao friendly. Yes. Masarap yung mga food, ganyan. And the good thing nga is, kanina pinagbigyan na kami ng dagat na lumangoy. Kumalma yung mga alon. Konti lang. Konti lang. Ayun. So, sige, babiyahin na See kami. you na lang sa port See you. later.